Na ng 18 ang patay sa super bagyong Uwan. Kabilang sa napuruhan ang Cagayan nang bumagsak doon ng tubig mula sa mga katabing probinsya. Para bigyan ng mukhang balita, may live report mula sa Cagayan si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, anong update dyan? Pops J, tuluyan mo nang isinara ang Bunton Bridge ng Cagayan dahil sa pagtaas ng level ng ilog dito. Samantala sa ibang bahagi naman ng lalawigan, tulad dito sa barangay Barangkuwag, Tuaw, Cagayan, nabalot ng putik ang mga bahay nang humupa naman ang umapaw na Chico River. Katabi ng barangay ang Chico River, ang pinakamahabang tributary river ng Cagayan River. Ito ang tinatawag na River of Life dahil dito nakasalalay ang irigasyon at iniinom na tubig ng mga indigenous community. Yun nga lang, linggo ng gabi nang umapaw ang ilog dahil sa tubig na bumaba mula sa Kalinga at Mountain Province dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Uwan. Inanod tuloy ang mga tirahan dahil lampas bubong ang baha. Nang humupa ito, makapal na putik ang naiwan. Inanod din maging mga malalaking troso. Ultimo ang maisan ng baryo na tabunan na ng putik. Kwento ng ilang mga nakausap natin, pahirapan na raw noong kasagsagan ng pag-anod ng tubig, pahirapan din ngayong makabangon muli. Yung mga pamilya namin, mga babae, pinalikas namin mga tanghali po, mga alas 2 kasi yan naman order ng Munsipa, LGU. 15 na bahay, tinaman ng troso. Malungkot po. Naawa ako sa kanila. Alam, kasi kasi medyo malayo po ako sa kanila. So, syempre, iniisip ko rin sila. Kaya lang hindi po makapunta na kasi malaki na yung tubig. Target ngayon ng lokal na pamahalaan ang relocation ng mga residenteng malalapit sa mga ilog o nasa flood-prone areas. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar, kabilang ang mga barangay Bantong, Mungo, Fugu, Alabog at Alabio at Alabiao ng Tuaw. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam ko kay Cagayan Vice Governor Manuel Mamba. And we do not have the luxury of having a flood control program dito by the DPWH. So sana makita ito ng national government because sayang ito may infrastructure dito. We have two relocation sites. Although we have about 220 na units na occupied na. Now, yung mga additional na lang. Pops J, dito naman sa barangay Barangkuwag, Tuaw, Cagayan, nabalot na ng putik. Kung makikita mo nga dito yung mga tirahan at matapos umapaw ang ilog. Samantala, 3 naman ang naitalang nasawi sa super bagyong Uwan dito sa Cagayan ayon sa Office of Civil Defense. Pops J. Merimon, may mga lugar ba riyan na nananatili pang lubog sa baha? Pops J, so far ang tinitingnan dito yung ilang mga baryo o barangay sa ibang bahagi naman ng Cagayan na malapit lalo doon sa Cagayan River. Sa ngayon kasi kung makikita ninyo, medyo maaliwalas ng panahon, hindi na umuulan. Ang tinitingnan na lang dito yung pag-subside na lamang ng ilang mga bahagi, lalong-lalo na doon naman sa part ng Tuguegarao na mas visible talaga yung pagiging catch basin niya ng mga tubig na manggagaling sa mga kalapit na mga lalawigan, kabilang dyan Aurora, ang Kalinga, pati ang Nueva Vizcaya. Pero dito naman sa case ng kinatatayo natin sa Tuaw, Cagayan, so far ang tinututukan nila ngayon is yung recovery nila at yung pagliligpit nitong mga naiwan nga na putikan, yung mga natangay din o naanod din ng mga troso na nanggaling naman doon sa umapaw na ilog. Pops J. Meron mo, nagbigay ba ng pahayag ang governor ng Cagayan kung paano ang gagawing relokasyon? Oo, Pops J, kasabay din yan. Yung isa rin na pinaka-alarma din nila, yung Bunton Bridge doon kung saan nakapwes talaga yung, or part doon yung Cagayan River na ngayon, lagpas na sa 9 meters sa critical level yung taas ng ilog, nasa 12 meters high na yung level ng tubig. Kaya ngayon, isinara rin ito, maaari pa namang tumawid ng mga tao, maglalakad na nga lang, pero para sa mga motorista natin, hindi mo na maaari hanggat hindi para bumababa yung level ng tubig. Dito naman sa relocation, ang nasabi dito ni Vice Gov Mamba, meron na mga nag-e-exist na mga units, yung nasabi niya around 200 na units, pero dadagdagan pa raw nila ito. May 2 na raw silang minamatahang lugar or location dito sa Cagayan na maaaring gawin para doon maninirahan yung mga residenteng nasa mga alanganing lugar. Ito nga titingnan natin dito sa paligid ng barangay Barangkuwag sa Tuaw. Titingnan nila, gusto talaga ditong manirahan itong mga residente. Same goes din sa ibang bahagi ng lalawigan. May mga lugar talaga lalong-lalo yung malalapit sa mga ilog na posibleng kailangan i-relocate muna para masiguro yung safety, hindi lang sa oras na may kalamidad, kundi sa mga normal na araw din. Pops J. Merimon, ano raw ba ang rason? Bakit umabot ng lampas bubong ang baha dyan sa Cagayan?
Oo, Pops J, kasi dito nga sa likod ko, ito ang Chico River. So yaan, tributary yaan, yung mga nanggagaling dito, yung tubig mula sa Mountain Province tsaka sa Kalinga. Pero ito, silted na to, so hindi ito sasama. Yung agos nito, hindi ito aabot sa Tugigaraw. So hanggang dito lang talaga siya sa area ng Chico River. So dahil umapaw siya dun sa malakas na buhos ng ulan, hindi lang dito sa Cagayan, sa mga karatig pang mga lalawigan, dito yung daloy nila. So umabot lagpas ng mga bubong ng mga puno, for example, ng mga bahay, for example, yaan, lagpas dyan yung naging apaw ng ilog, plus sabay na rin dyan yung pagbuhos ng ulan. So linggo ng gabi, naramdaman na nila yung pag-apaw ng ilog hanggang kinabukasan, bandang hapon, doon na raw unti-unting nag-subside yung tubig. Kaya ang ginagawa ng mga residente, as early as maramdaman talaga nila na mayroong super typhoon na dadating, may preemptive evacuation silang gagawin or iaangat nila yung mga gamit nila. Yun nga lang, syempre hindi pa rin daw nila talaga matatansya kung gaano nga ba kataas yung magiging pagbaha dito. And sa case ng nangyari dito, lagpas bahay yung level ng pagbaha, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes, live na nag-uulat mula sa Cagayan.